At speaking of Yorme, siya ang ating makakasama ngayong umaga, Lakay. Si Yorme ay ang kanyang political party, Lakay, ay Aksyon Demokratiko Politiko at dati ring aktor. At siya ang banggitin ko lang yung ilan sa kanyang mga tinapos, Lakay, yung kanyang educational background, honorary Doctor of Laws mula sa San Beda University. Doktor na pala ito. Ayan ka na naman. Doctorate in philosophy. Bigla na naman silang, Lakay, tama ba yung narinig ko? And of course, honorary doctorate degree for community development ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, Lakay, o PLM. At nag-aral din ng executive education program sa University of Oxford sa Inglaterra, Lakay. Sa London Bridge. Yes, and nag-aral siya, Lakay, ng strategic leadership program sa Harvard University sa Amerika Harvard naman. din pala siya. At nag-aral din ng Bachelor of Laws sa Arellano University. Ang dami niya namang inaaral, Yorme. Hindi ba nakakapagod mag-aral? Ako hanggang master's lang. At high school finish ako nung mag-start sa gobyerno. Kaya kailangan talagang mag-aral. Tapos nakatikim ako ng masasakit na salita nung nag-uumpisa ako. Como nga ako ay high school finish. So, I wanted to go back to school. Tapos nakahiligan ko na lang. Ayun, naging hobby na niya ang mag-aral. Diyan marami bumilib dito kay Yorme dahil yung kakulangan niya sa edukasyon na nung naging konsyar siya ay pinagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral. Yes, at dahil nga kita mo, naging doktor na siya ngayon. Yun ipinagkaloob sa akin ng San Beda College of Law. At saka ng PLM. PLM. Kasi honorary. Yes. And of course, nagsalita naman na siya, ang ating pong kasama, si Yorme, ang former mayor po, at tumakbo din presidente Lakay noong 2022 elections, Francisco Moreno o Isko Moreno. Mas kilala kasi natin siya, Lakay, si Yorme. Sa wakas, Sister Ella, after 3 years, ma-interview ko ulit dito sa DZRH. Kasi nag-ano tayo? Nung presidential election. Yes, bakit ikaw? Decision 2022 naman yun. At tagal bago natin siya na-interview ulit dito. Nang live, ayan. At hindi lang siya nag-iisa, Lakay. Meron siyang makakasama, ipapakilala ko rin. Ito, Lakay, isang journalist, TV host, and politician. Yes. At director ng Kababaihan ng Maynila. Ito ay isang inisyatiba na layunin pong itaguyod ang kapakanan ng mga kababaihan dyan sa Maynila. Anak siya, Lakay, ng dating alkalde ng Maynila na si former Manila Mayor Lito Atienza. At ang ating makakasama... Bunso at Unica Iha ba siya? Alamin natin mamaya, Lakay. Nagtapos siya ng Political Science major in Governance sa De La Salle University. Ang ating makakasama, si Ma'am Angela Lay Ilagan Atienza Valdepeñas. Nabago na. May asawa na pala si Ma'am. Parang dalaga lang. Akala kanina siya si Rian Ramos eh. Ang lakas mo talaga. Iba talaga. Ayan. Good morning po, ma'am. And Yorme, of course. Magandang umaga. Tuloy na-blanco tuloy. Ako po si Chi Atienza, hindi po si Rian Ramos. Ayan, Chi. Ang kanyang nickname ay Chi. Ayan. Chi Atienza. Ayan. Kapatid ni Kuya Kim. Ayan. Ayan. So, tayo na ba? Ayan. Simulan mo na, Lakay. Ladies first. Si Yorme muna. Ayan, si Yorme muna. Yorme. Ayan. Kayo ay tumakbong presidente after naging mayor ng Maynila. Bakit ngayon ay tumatakbo kayo ulit bilang mayor? Ba't hindi presidente ulit? Ako una, Lakay, magandang umaga sa iyo, Ma'am Estela. Good morning. Kababayan mo pala yung asawa ko. Ay, talaga po? Kaya Bicolana. pala maganda ka. Magayon. Yan. Oragon. Sorsogon. Sorsogon. Yung misis ko. Anyway, magandang umaga po sa ating mga nanonood at tagapakinig. At lalong-lalo na sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga senior citizen, at mga batang Maynila. Well, nagsimula yan Manong Lakay,
yung nagkaroon kasi ng sigaw yung tao. And I was wondering at that time, bakit ba naghahanap ang tao na yung kasi merong bumalik ka na. Bumalik ka na. It's been going on around the city at that time. And I tried to, listen and sabi ko, nung kinausap ko naman sila ate, sabi ko, bakit ba naghahanap ang tao ng iba? Sabi ko, then we tried to run the numbers and at that time hindi ako kasali doon sa numero. Kinuwenta ko yung mga posibleng nagbalak. Alam natin Manong Lakay, among ourselves may nagbalak sa Maynila. And sabi ko, hindi naman siguro magandang ipamigay natin yung Maynila sa hindi taga Maynila. Sabi ko, yun, nag-usap kami. Hindi niya masyadong nagustuhan yung pasya. Tumuloy pa rin ako bilang pagdinig sa panawagan ng taong bayan. Ayan. Anyway, Yorme, huwag lalaki ang ulo mo, ha? Ayan. In fairness, nung ikaw ay naging mayor, gumanda ang Maynila. Ayan, bumalik ang sigla ng Maynila. Pero mukhang napabayaan na. Ano ba ang problema ngayon ng Maynila na gusto mong ayusin kung ikaw ay halal uli bilang mayor, Yorme Isko? Thank you, Manong Lakay, for your kind words, for your appreciation. Simula pa lang yan. Noong kanina na sinabi mo na umayos ang Maynila. Well, ang isa sa major concern ngayon ng mga taga Maynila, kami ni Chichi Atienza, we've been going around since October 9. Nagta-town hall meeting kami. Ay talaga yung kadugyutan ng Maynila. Naging major concern siya. Na dumumi ulit, nagkalat ulit ang basura, nawalan ng gobyerno. Tapos, it's been ongoing since last year and until yesterday. Ayan, may patunay na naman tayo na nagbali ka na naman ng mga tulongges, yung mga adik, dumarami na naman, snatching, holduping. Wow. Nakita mo yung Arten, nagbalikan na naman. Biro mo, tanghaling tapat, magdadrive ka ng kotse, bubuksan ng kotse mo. Ay, oo. Nanakawan. Tapos yung truck driver, Ayun. aakyatin, kukulatain ng mga tulongges para kunin lang yung cellphone. Yung driver ng jeep, biro mo, dadakmain ng mga bata yung kinita ng driver ng jeep sa gitna ng Top Avenue. Noong isang araw sa Limay, gabi, no? Ito nangyari. Nakita ko yung video they can always deny the numbers, whatever claims, some government agencies, kung ano man yung gusto nilang sabihin. But you cannot lie with incident and it's happening. Yung isang gabi, biray mo, nagdadrive ng parang tuk-tuk yung isang pamilya. Sa Limay ito, gabi. Limay, saan yung Limay? Sa Tondo. Tondo, Bigla ba namang may dumaan, hinarang, hinablot yung bag. Di kaladkaran sila dahil umaandar kinaladkad. Tumumba, tapos may bata pa palang sakay yung pamilya. Kahapon, ako'y nalulungkot at nakikiramay ako sa pamilya ni Chairman Lenin sa nangyari sa kanila. Broad daylight. Nakatayo lang yung mama, si Chairman. Tapos may daraan na riding in tandem. At saka malakas ang loob. Talagang sumolo flight siya naglakad. Talagang very very professional and precise. Yes. Mga gun for hire yun. Yes. Inubos pa yata yung bala dun sa Talaga. tinadtad. Matindi yung sitwasyon. So these are worries ng mga magulang, ng mga nanay na yung anak nila, safe pa ba maglakad na may hawak na cellphone? O safe pa ba maglakad, makauwi ng buo, mapayapa? So yung kalinisan at kapanatagan, talagang hinahanap ng tao. Ito lang, Mayor, mapigil lang kita. Mamaya, huwag kang mag-cellphone dito sa Soto Street. Oo, Harapan kasi namin. bigla-biglang Pati may dito yung mga nangahablot. nagja-jogging dito, may nangahablot na riding in tandem din ng cellphone. Ayan, nasa boundary ng Manila to. So it's either they're from Manila or they're from the other city. So, but these things are happening. Whether somebody will deny it or not.
na para ba ang wala ng gobyerno sa Maynila, walang kaayusan, walang kapanatagan. Ayun ay sinasabi ng mga utaw, ng taong bayan. Kasi nagkanda kami ni Chi ng town hall before the campaign period, yung official campaign. And that's what we've been hearing. So anong dapat gawin natin dyan, Ayun Mayor, po, sa peace and order? Kailangan tuto kayo sa director ng Manila Police District. Ito nga sinabi ko, itong kampanya, nung nagbukana na ang kampanya, nung tinanong ko yung tao, kinumpirma ko, napapansin nyo ba, nangadugyot na naman ng Maynila, nagsisigawan sila. Then I made a commitment. Sabi ko, ang una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. The way it was before. The way, yun nga, sabi ko, Manong Lakay, the things that you appreciate, si Ma'am Stella, and the people of Manila. And second, I told them, sabi ko, sige kako, yung mga tolongges, yung mga addict na yan, yung mga pusher, snatcher, oldapper, nananawagan na ako sa kanila. Magpalit na kayo ng address dahil may awa ang Diyos, nakabalik ako. Ibabaramdam natin sa taong bayan. Yung katulad nung dati may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, hanggang madaling araw. Manong Lakay, alam mo, DCRH, minsan naka-embed sa akin to sa madaling araw pagka umiikot tayo. Yung bang iparamdam mo na sa taong bayan na habang natutulog sila, panatag yung damdamin nila na, hindi, si Yorme, nandiyan pa sa kalsada. Nag-iikot pa yan. So those are the things. And of course, with the help of the Manila Police District, with our men and women uniform personnel of the MPD, we will do our best. Dati kasi nagkordon kami. May ginawa kaming kordon nung araw. Paano yung cordon? Ibig sabihin, lahat ng entry point at exit ng syudad, may pamoste kami. So, maaaring makakagawa ka ng mga kabulastugan sa loob. But the problem is how you get out. Paano ka lalabas? Kaya nakakalawit namin Tapos, halimbawa naman, hindi yan perfectong gobyerno. Nakalusot, we made sure. We always made sure. In a few days, makakalawit namin. At pinipresenta naman namin ng buhay. Pagka nakalawit niya ba, Mayor, anong order? The order is dead or alive. Ganun ba order? Hindi naman. Ano yan it's a tricky situation. Basta ang lagi kong bilin sa Lespo nung araw. Hindi ko naman sila binibili na maiindulto sila kalaunan. You know, we mayors or local chief executive, we come and go. But this policeman will continue to be policeman. And I told them, sabi ko, basta tayo high tolerance. Kalawitin natin hanggat kaya natin kalawitin. Ibigay natin sa taong bayan. Ito nga pala, yung snatcher nung isang araw sa kanto ng UN, Top Avenue. Parang siyang campaign. Ito, nahuli na. Tapos, hayaan natin ang husgado. Ang maglitis. Basta ang trabaho namin, gumawa ka ng kagaguhan. Tatrabahuin namin. Kung ma-actualan ka namin, better. Kung hindi naman, we make sure na mahuhulit you cannot escape the long arm of the law. There will be certainty in the city of Manila. Now, kaya lamang, minsan, siyempre, ang sinasabi ko rin sa Lespo, may pamilya din kayo. Isipin ninyo na kung kayo naman ay malalagay na sa alanganin, pagtanggol nyo din ang sarili ninyo. Dahil ang bala naman walang pinipiling yan sitwasyon talagang minsan may mga nangyayaring insidente. But as much as the Manila Police District is concerned, ayun ang laging tagubilin ko sa kanila. Huliin natin, ipatupad natin ang batas. Minsan nalalagay tayo sa alanganin ng buhay natin. Huwag nilang pababayaan ng kanilang sarili. At the same time, manatili tayong maniwala na may husgado, na lilitis sa mga kriminal na to.
Alright. Mayor si Vice Mayor Chi Atienza, ha? Si naman Vice Mayor Chi. Kung ikaw ay peace and order ang priority mo, beautification kaya ito? Hindi kasi alam mo, Lakay, siya ay dating journalist din, Lakay. At tanungin natin si Miss Chi kung ano yung nagtulak naman sa kanya. Miss Chi, ano po yung nagtulak po sa inyo? Bakit po kayo pumasok sa politika? Ano po yung inyo pong mga programa na gusto nyo rin pong isulong pagbabago dyan po sa lungsod ng Maynila? Of course, with Yorme po. Bimpo ba kayo? Ayan, batang iniluklok na magulang sa politika? Hindi, yes, hindi daw, Lakay. Pumasok po ako dito base sa sarili kong desisyon. Okay. Ayun. Mga senyales na nakuha ko sa Panginoon. Apo, ayan. Pero ako naman, ang greatest realization ko kung bakit po ako pumasok sa mundo ng politika bilang, well, before kasi, bilang isang broadcast journalist for 7 years, doon ko nakita na marami pala mga sektor ng lipunan ang umiiyak dahil nagdadasal sila na mapakinggan sila ng gobyerno. And when this opportunity was given to me by Yorme para maging vice-alcalde po niya, na-realize ko na one, kailangan marepresenta ang mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat mabigyan ng boses sa gobyerno. And at the same time, ang bitbit ko pong programa is livelihood. Dahil kanina nga na-mention ni Yorme na malaking chunk po ng Maynila ay economically challenged. And for me, ang biggest solution to this is to magbigay tayo ng oportunidad sa mga komunidad na sila ay maturuan na makatayo sa kanilang mga paa. And bilang direktora ng Kababaihan ng Maynila, for 40 years po, regardless kung may posisyon o wala, tuloy-tuloy lang po ang mga livelihood training programs namin na binibigay para sa mga Manilenyo. And on my end, kung palarin po ako na maging vice-alcalde ni Yorme, ang gusto ko po sana mangyari is palakihin ang mga livelihood program rollouts po para sa mga Manilenyo. Because I don't believe in giving man fish. I believe in teaching them how to fish. And that's one thing na nagawa po natin yan. May resibo po tayo. Ayun. Ano to direktor ng Kababaihan. Kababaihan ng Maynila. It's an Ayan. association of women in Manila na nagbibigay ng training and opportunity for livelihood. Aba, maganda naman pala. Maganda, negosyo. Lakay. Oo, mayroon na advokasya. Pero mukhang may magtatanong muna, Lakay. Sige, ba? Kay Miss Chi and kay Yorme. Andyan si RH29 Boy Gonzales, of course, nasa kilala to ni Yorme. Oo. Ano yan Manila Beat yan si Manong Boy. Yes, at Batang Maynila din po ito. RH29 Boy Gonzales. Pwede ba akong tatawag? Ayan, Sige, ikaw na, Lakay. Si RH number 29, Boy Gonzales Dumagoso at di pa tapos, Lacuna Versosa. Ay, nga pala, alam mo, nakikilala na daw siya sa ganun. Sabi ni Boy G. pangalan, Oo, ang dami na daw niyang apelyido. Boy, sino kasama mo? Kasi nung nabigyan doon ng ayuda, Lacuna na raw ang middle name niya. May I love you mo pa raw siya eh. I love you mo pa. Iba rin to si Boy G Boy. Nung nabigyan ng spam, ayan, Versosa na. Biglang nag-shift. Ay, hindi naman daw ganyan si Boy G. Pero Boy, sino yung kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Yorme at kay Miss Chi? Dito ako sa Divisoria. Oh. Ano naman di ba alam na si Yorme ang Divisoria. May katabi ko si Anthony Pusalan. May katanungan kay Yorme Isko at kay Vice Mayor Chi Atienza. Anthony, anong katanungan mo at matagal ka na sa Manila? Yes po, Sir Boy. Good morning, Boss Y. Ma'am Chi. Good morning po. Morning. Good morning. Boss, may tatanong lang ako tungkol sa regarding sa parking. Parking. Okay. Parking, Bilang isang delivery rider, sana maging excited kami sa parking fee. Ayun. Hindi kikita ang Manila niyan. Pero nagdi-deliver lang daw kasi siya mabilis lang. Okay, Yorme, pakisagot si... ang pangalan mo Si ulit, Kuya Anthony. Kuya Anthony. Taberna ba apelyido nito? Hindi, Punsalan. Okay, Mayor, ayan. So, pwede ilibre yung mga yung mga delivery riders. Well, pwede natin silang konsultahin. Gaano ba sila karami? Ano ba yung volume? Ano ba yung oras? At gaano sila katagal sa kalsada? As you all know, one of the sources of the City of Manila as local source is the parking fees. Dahil talagang, alam mo, Manong Lakay,
Stella at Boy, ang Maynila is talagang we don't create or make anything, but we distribute everything. Yan ang economic ng Maynila, no? Yung we distribute everything. Ibig sabihin, sa amin darating yung raw mat, no? From the port. Eco 101 yan. Tapos 102. tapos dadating sa probinsya, tapos sa mga pabrika ipoproduce na produkto, dadalhin sa Maynila, i-distribute. So it may ikukonsulta natin yan sa ating future vice mayor and future members of the city council. Oo nga Kasi pala. kailangan niya ng ordinansa. Dadaan sa sanggunian yan. Sangguniang Panglusod. Oo. But everything is possible. Ayan. Hindi daw nakako si Mayor pero titignan na Kuya Anthony. Ayan. Ayan, may tanong ka pa. Kay Ma'am Chi naman po. Okay, Ma'am Chi. Good morning po, ma'am. Good morning, Kuya Anthony. Ma'am, pag nanalo po kayong bilang Vice Mayor, ano pong may tutulong nyo kay Yorme sa mga kababayan senior citizen, ma'am? Yan po ay livelihood training rollouts para sa mga senior citizens natin, Kuya Anthony. Kasi naniniwala ako, no, base doon sa mga meeting ko kasama ng mga kababaihan at marami po doon, mga senior citizens, ang gusto nila makakuha pa rin ng oportunidad na sila ay matuto ng mga new skills and to actually feel like they are still part of the community. Ang gusto ng mga senior citizens kasi is relevance, no, and to make them feel na may ambag pa rin sila sa lipunan. And not to mention, marami pa rin mga senior citizens na nagtatrabaho at kailangan kumayod dahil sa hirap ng buhay. So yan ang isa sa gusto nating gawin para sa mga senior citizens balang araw, para feeling nila kasama pa rin sila, and at the same time masuportahan pa rin natin ang need nila para kumita pa rin ng pera. Ayan. Okay, Kuya. May tanong ka pa kay Yorme. Tama na, marami sa atin, marami. Ginanahan na. Boss Y, Okay, Anthony. boss galing sa Divisoria. Nakamiss kasi noon, sir eh. Ayan, nasa likod mo, maluwag eh. Ngayon 8 a.m. marumi pa rin. Basura. Marami pa rin. Oo. Ay, alam mo, tama yung punto Anong ni... problema sa basura, Yorme? Nagpalit yata ng agency, ng contractor. Oo. Alam mo, lahat na nagpalit ng kontraktor ng Maynila na mayor, natalo. Opo. Ano po yan? Historical po ito. Historical to. Kasi pakipaliwanag, Mayor, at may follow-up question ako dyan. Kasi napapansin ko, maraming gustong kumuha ng basura ng Maynila. But they don't know the streets and habits of Manila. And I tell you, katulad nung Manong Lakay, yung tanong ni Anthony, ano sabi niya? Alas 8 ng umaga, Madumi pa may rin. basura pa rin. Kasi Manong Lakay, ganito po yan. Dalawa ang klase ng vendor sa Divisoria. Daytime and nighttime. Okay. Daytime, most of them, dried goods. Yan yung tela, damit, and so on and so forth. Except sa Carmen Planas, Pulgueras, yung mga prutas. Yan, yung mga, dyan natin galing yung mga prutas from abroad. No? At sa gabi, ayan naman yung gulay. Yung produktong galing sa Northern Luzon, Central Luzon, at Southern Luzon. Diyan binabagsak yan. Pechay, Baguio, gulay, lahat. Now, ang solusyon, kasi dati ako dyan basurero nung araw. Kaya alam ko na dapat alas 4, alas 5 ng madaling araw, tiklop na lamesa. Okay. That's the way to do it. Sarado na ang tindahan. Alam yan ng mga manggugulay, mag-iisda. Alam nila yan. Alas 4, alas 5, tiklop na lamesa. Dala nang darating na yung garbage collector. Tapos, ibubulldozer na yon. Bulldozer? Ganun karami yan. Wow. Tambak. Stella, so, ano yan? Wet garbage. Okay. Halo-halo na yan. Now, dahil wet garbage yan, halo-halong gulay, may anggo. Yung inirereklamo niya alas 8,
Kasi May papasok amoy. ka sa opisina, Oo. sasakay ka ng Cubao Divisoria, Oo. mag-U-turn sa Asuncion, o yun ando doon yung basura. Eh kung ikaw naman alas 7 ng umaga, babiyahe ka na, papunta sa trabaho, o bagong goli ka, o by the time nakarating ka sa opisina, amoy-amoy ka na. Marami ka ng klaseng amoy. Kasi kumakapit yan, nanonood yan. So, Totoo what yan. we do is 5 o'clock, tiklop linis, walis, pala, bulldozer, tapos Tapos bomba ng alas tubig. 6 ng umaga, Aha. flashing. Flashing. By the time is 7 o'clock, you're about to go to school. You're about to go to work. Malinis na. Malinis na. Maaliwalas na siya. At saka, talagang nilalagyan namin ng chemical. May ano yan, maayos na chemical doon sa tubig. chlorine? Para mamatay yung anggo. Kasi yung anggo kumakapit sa semento yan eh. Everyday yan. Kaya It's a- pala minsan may mga naglilinis ng brinabras pa yung simento. Yes. Ganun pala yun. Kasi kumakapit yan eh, Manong. Kaya yung mga taong bayan, for the first time, I mean, modesty aside, Manong Lakay, Stella, nakita nila yung rekto na nadadaanan nila. Yan, nakita po natin. Mabango na. Ito lately, nung nagpalit na naman sila, ayun, na-disgrasya na naman ang Hindi nila alam basura. yung Hindi nila sistema. alam. For example, Hindi kasi kaya dumumahol yung Maynila kasi nung nagpalit daw ng contractor pinigil mo raw na wag maghukot ng mga araw-araw na paghakot ng basura Yung pala yung follow-up mo eh. Hindi, maganda yung sinabi ni Lakay. Dito, alam niyo yan. Para ito, mga matatanda sa Maynila, alam ito. Noong Mayor si Mel Lopez, sumalangit nawa ang kaluluwa. Medyo isa sa biggest issue noon, yung dumi ng basura. At lumaban si Mayor Lim. NBI Director Lim. Laban sila. At ang issue nun, basura. Nanalo overwhelmingly si Mayor Lim. Mangyari, itinatag yung Lionel. Kasi Lionel. may nagdidikit ng pangalan sa akin ng Lionel. Alam mo yung mga malisyosong politiko na alam naman nila ang totoo, pero makagawa lang ng kwento. Bahala na si Batman. Para ito sa kaalaman ng lahat. Di na itatag yung Lionel. 1992, Mayor si Lim. 95, Mayor si Lim. 98, Mayor si Lim. Di 6 years. Nawala ngayon si Mayor Lim, ang naging mayor, si Mayor Lito Atienza. Nalalaman ninyo, kung maalala nyo mga kababayan, may konting sigalot si Mayor Lim at si Mayor Lito Atienza. Pero pansinin ninyo nung naging mayor si Mayor Lito Atienza, bakit Lionel? Bakit Lionel? Supporter ni Lim ang Lionel. Ba't di niya pinalitan? Ba't hindi niya pinalitan? For the simple reasons, and the same reason I've been trying to explain to you, they know it already. Sanay na. Sanay na. At ang mga truck nila, compactor. Nakakapasok sa Eskinita. Nakakapasok kung saan sa Maynila. At kabisado nila, halimbawa, Malate. Ayan. Anong oras ang hakot ng basura? Anong oras ang hakot ng basura? Teka muna, dyan? Mayor. Si Anthony at saka si Boy Gonzales Domagoso Lacona Versosa, nandun pa. Boy! Anthony, Bakit nandiyan pa kayo? Akala ko, malis na kayo eh. tama kasi yung tanong niya. Nakikinig Tungkol si, sa dumi. Oo, nakikinig talaga siya eh. Papakyan na lang namin at Yorme, Thank you, Anthony. Thank you po. Ingat kayo, boy. Ayun. Sige. Boy Dumagoso. Di, maituloy ko lang. Okay na, Boy. So, babalik daw ni Yorme. Ayan, maraming salamat, Kuya Anthony. Thank you kay Ayan. Kuya Anthony. Sige, makinig na lang kayo ulit dyan. Nalo si Mayor Lito Atienza. In fairness to Mayor Lito Atienza, never touched an issue of garbage. Once it is effective, it is effective. So, inadapt niya. 9 years si Mayor Lito Atienza. Alaga. Ito na ngayon. Nagtampo naman si Mayor Lim. Tapos na, 98. 2007, nakabalik si Mayor Lim. Medyo nagtampo yan sa Lionel. Dahil naging supporter naman
ng Lionel kay Lito Atienza. Teka, pagdating ni Mayor Erap yata, naging issue pa yata yan, di ba? O sige, tuloy mo. Kaya ko Ah. itutuloy sa Okay, inyo please. na lahat Oo. na nagpalit ng basura sa Maynila natalo. Kasi, eto na. So malaking issue pala ang basura sa Maynila, ha? We are about 2 million people. Wow, malaki. Manong lakay. That's really a concern. Mayaman, mahirap, middle class. Concern ang sanidad lagi ng tao. O, sabi nga natin, di baling mahirap tayo, wag tayo maging dugyot. Ayan. Madalit salita. Nagkaayos din. Bakit kinuha ni Mayor Lim, Lionel ulit? 6 years. Tapos, ilan na? 6, 9, 6. Tapos, nung nanalo naman si Mayor Erap, nung nag-uusap kami noon, sabi ko, Mayor Kako, malaking problema ang basura sa Maynila. We should not touch it. Kung what is effective, we must adapt. Yan, Yun. tama. Kasi Oo. mapapansin mo si Mayor Lim sa si Mayor Lito Atienza, despite of their indifferences, there is commonality. The interest of the people. Yan ang maganda. Yun ang makikita mo naman doon sa dalawang matanda. And learning from that kind of lesson and experience working with them, pinalitan ni Mayor Erap. Ano naging problema? Nagkalat ang basura. Ano, inawat ko rin yun. Kasama ako doon sa administrasyon na yun. Vice Mayor ka nun, di ba? Yes, kasama ako sa administrasyon na yun. At nagkalat talaga ang basura noon, 5-5. Bawat kanto nagkatumpukan. Bakit? Hindi abisado ng kontraktor kung anong oras at habit ng Okay. tao. Ito na. Nakabalik ako. Sabi ko, sige Kako, kung po pwede, Lionel tayo ulit. Tumino. Umayos. Natapos ang 3 taon ko. Inadapt naman ni ate. Inadapt niya. Inadapt niya. Pero eventually nagpalit. Noong last year, hindi na kaya ng Lionel. Bakit? 8 months silang hindi binabayaran. 580 million na yung utang 8 months naman na hindi nababayaran. Siyempre, kahit naman ikaw Manong Lakay. Ba't di nababayaran? Hindi ko po. Ayoko pong yan dahil hindi naman po ako mayor. Pero you cannot deny with facts. Ngayon, to create a very lame excuse, isisisi mo sa ibang tao. Alam mo, Manong Lakay, hindi naman ako perfectong tao. Pero lagi ko naman, in my own little way, pinaninindigan lahat ng ginagawa ko. I don't have to point finger to anybody. The truth of the matter, you didn't pay Lionel for the past 8 months of 560 million. Now, let's put that in right senses. In right perspective. Sino ba naman negosyante? Tuloy ang sweldo ng palero. Tuloy ang sweldo ng basurero. driver, basurero. Tuloy ang gasolina. Hindi naman pwede sa gasolinan, tiway muna, wala pa akong yatba ngayon. Sinolder na yun sa pakikisama sa kanya. Hindi niya binayaran, hindi na kaya. October pa lang. Ito na yung sagot. Okay. Itong tuldok doon sa tanong. Okay. October pa lang, sumulat na Lionel. Ayaw na nila. So, ibig sabihin, ikaw, mayor ka, alam mo, October pa lang, aayaw na yung pinakamagaling na sa tingin naming lahat ng mga taga-Maynila na kolektor ng basura. So, you know it already. Paano mo sasabihin December 31, may nagsabotahe sa'yo? So, you didn't prepare. You didn't prepare. October pa lang. Ngayon, ang pinalit nila, pinaghati-hati na naman nila yung distrito. And I'm gonna tell you the problem with that. Ang Maynila is a very unique city. Ang boundary namin, dumahak ka lang, pag landing ng dock, ibang distrito na. That's the way it is in Manila. So, pag pinaghati mo, District 1, 2, 3, 4, 5, 6, o dalawang kontraktor, anong gagawin yan? Magtutulakan ng basura yan sa boundary. That's one, that's possible because it happened in panahon ni Mayor Mel Lopez. 2, ang pinadala sa amin, panghakot ng buhangin.
Opo, tingnan nyo yung, hindi naman pwede ikaila eh. Alam din ng mga nakikinig yan at nanonood. So nagkalat ang basura. Ayun. Now, At yan do we nililisin mo. blame blame somebody with your inefficiency? Pag trabaho mo, you Ayan. don't point fingers to others. Panindigan mo na lang. Saka alam mo, Manong, tingin ko, tatanggapin naman ng tao eh. Pag inaamin mo lang. O pasensya na kayo. O misjudgment ko yan. O miscalculated. O nangibabaw sa akin galit. O nangibabaw sa akin inis. O bugso ng damdamin. Pero at the price where the people ang nasakripisyo. Taong bayan ang nasakripisyo. Baka naman na naubos mo yung pondo ng City Hall kaya walang pambayad, Mayor. Oo nga daw. Puro daw utang. Ayan, speaking of utang, Mayor, ayan, kaya naghahamon yung best friend mo, ayan, si Sam Berso, SB. Congressman Sam Berso sa kahapon, ha? Hinahamon ka ng debate at meron sa slogan na Manila is not for sale. Ayan, binenta daw ang Divisoria, ayan, pati Quinta Market, at pati Universidad ng de Manila. City College of City Manila College daw of Manila. lakay. Ayan, bakit daw binenta at nasaan ang pinagbentahan? Yun po ang kanyang Alam mo, kahapon. Manong Lakay, Stella. Hindi lang talaga ako pigo sa politika, pero kakulong-kulong yung sinasabi niya. Bakit? Ay, liabilisu yun. Ano daw, binenta UDM? Hindi. City College of City Manila. College of Manila. Hindi, Ayan. kaya nga, UDM, Universidad de Manila. Binagong pangalan. Okay. Okay. So yun City pala College yun. o Universidad de Manila. Isa lang yun. Isa lang UDM, pala. isa lang yun. Okay. Okay. Andiyan dyan yung UDM, oh. Sa Loton, Sino nagmamanage? City Hall pa rin? City Hall. Okay. At saka yung extension namin sa Santa Cruz. Ayun. O, hindi baka demanda yun. O, pangalawa, ano pa yung sinabi isa? Binenta yung Quinta Market. Quinta Quinta Market. Market. Di ba ka demanda yun? Ayan, nandiyan dyan, yung Quinta Market. Pinatatakbo ng mga vendor doon sa loob ng market. Private. Saka ang Quinta Market, hindi ko po inabot yun. Panahon pa ho yun nung sinundan kong mayor. Ayan. So these are the things that alam mo yung pag ano ka talaga, yung gusto mong ligawin ang taong bayan. You will throw everything to your against to your opponent. It only proves na may mga tao tumatakbo sa pangkalahatan na tayo. Para ayoko naman pansinin na yung mga yan sa pangkalahatan na tayo. May mga tumatakbo sa kanilang bayan pero hindi taga roon sa bayan na yun. Ibig sabihin, wala kang ka-idea what transpired and what happened. Kala ko Batang Sampaloc. Hindi ko po alam yun. Kasi nung minsan nakita ko yung interview nila na ano. Sabi niya, ito yung girlfriend niya. Taga Si Rian Ramos. Pasig. Ako taga Quezon City. On his own mouth. I really don't know. But sa akin, hindi ko sila pinapansin. Why? Kailan ba ako nagkubli sa mga taga Maynila? Ang numero unong executive order ko, open governance, Manong Lakay. Nagka-pandemya nawasak ang ekonomiya. As a father, as a mother, bilang isang magulang, ikaw ba'y gagawin mo ang lahat ng bagay, mairaos lang ang iyong mga anak? That's the way I look at it. Being a father of 2 million mouth at the height of pandemic. Okay. Then, you opted to run and wanted to hold a public office being the local chief executive. Siyempre gagawin mo ang lahat ng makakaya mo. Ito lang mamatanong ko, ito ang challenge ko sa kanilang lahat. Of all the accusation, napakinabangan naman ng taong bayan food box, gamot, lahat ng uri ng pantawid nung pandemya. Bakuna, remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, Yung Santa Ana Hospital. Santaan, and all other development. Ang tanong ko sa kanila, bakit walang nag-akusa dito, Manong Lakay, ng korupsyon? Nobody did. Nobody. Whether yung babae o yung isang lalaking taga saan,
Nobody. Mm. Nobody. And at least ito, DCRH, saka record naman. Ayan. Walang nag-akusa ng korupsyon. Ayan. Oo. Bakit? Kasi may mga bagay Mhm. sa paggogobyerno Mm-mm. tulad ng isang magulang, Mm-mm. ng isang ina't ama, maasim man ng suka, kailangan mong inumin. Ba? That's the way to do it. Kailangan mong panindigan Aha. yung obligasyon mo sa tao. Okay, Ang maganda naman dyan, basta ito lang po, makapaglalakad ako sa Mang Eskinita, Kalihon, Avenida, sa buong Maynila. Matangos ang ilong at nakatasan mo ko. Isa lang ang masasabi ko, walang nagutom sa lungsod ng Maynila nung pandemya. Ayan, okay. Mayor, may itatanong pa ako sa iyo. Ayan, Opo. yun daw pinagbenta ng Divisoria at bakit inuna daw ang pagpapatay ng Manila Zoo kesa sa mga gamot, mga ospital. Ayan. Talagang hindi taga Maynila, no? At yung pabahay daw ng mga hindi naman daw mapupunta sa kanila pagka fully paid na. Oy, Pero sasagutin mo yan mamaya, Mayor, ha? Pero Babalik maganda tayo. yung tanong Kami, yun. ha? Gusto ko yun. Magko-commercial lang kami. Ay, ha? pabitin Ayan. to, Mayor eh. Ayan. Babalikan natin si Yorme Isko at Si Miss Chi Atienza. Mama Chi Atienza. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:31. Papaayos sa Manila Zoo kesa pangbigay ng gamot at pampapaayos ng mga ospital. Yan ang nalulungkot. sa amin ang bisita namin kahapon. Nalulungkot lang ako doon sa bisita nyo. Mukha talagang hindi taga Maynila. Bakit? Dalawang ospital po ginawa natin. Hindi naman pwede kailan. Nandoon nga po yung Baseco Hospital. Itinatag natin. 3 years nang tapos, 3 years nang sarado. Hindi pa bukas. Andito po sa Baseco ngayon, as we speak. Yung pong bagong ospital ng Maynila. 10-story fully air-conditioned public hospital na may CT scan machine, na may MRI machine. Ang natin, yung tawag yun, ultrasound. Ultrasound. 4D. Sa private, 3D lang. May mga makina. X-ray, 2 uri. Mobile X-ray sa loob ng ospital and stationary X-ray. Tapos, naalala nyo noong pandemya, nagtatag tayo ng Manila COVID-19 Field Hospital. Ayan, Yes. sa Luneta. Luneta, Santa bako na. Ana, oo. Tapos, Ibang empleyado namin dito, Oo. na-confine din sa Luneta. kaya nga, dito na lang siguro sa DCRH at iba pang istasyon, yung mga empleyado natin na frontliners, no, nagbabalita, nagkanta COVID. They know it better than anybody else. Now, gamot, tayo nga lang ang may remdesivir, tocilizumab at molnupiravir. In fact, Wala ka daw ivermectin basta po ako kung sino po ang sinabi ng World Health Organization at the time. Yun ang ginagamit natin. Okay. Yung pabahay naman. Yung pabahay Nagtayo ka daw naman ng mga po. building, pagka daw nabayaran, hindi na mapupunta sa kanila ang titulo. Opo, kasi po, ganito po yun. Yung Condominium 1, Condominium 2, Yeah. Binondominium 1, Basec Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, at saka San Sebastian Residence. Ito yung mga pabahay katulad ng Singapore. Kaya lang sa Singapore, may kakayanan na bilhin ng tao yung unit, hulugan. Kasi malaki sweldo nila. At kaya nilang magbayad. In our case, wala naman kakayanan ng squatter na magbayad ng what? 8,000, 15,000 isang buwan. Wala kasing itong mga ibang individual na to na nagsasalita lang na may masabi lang ba? Wala man silang idea kung paano mamuhay na maging mahirap eh. Nobody can afford. Kaya nga pabahay sa mahirap yan eh. Ngayon, sabi ko nung ginagawa ko yung batas, 2 things. How can I protect the taxpayers' money? Because it is the taxpayers who pays for that unit, for that building. Akala ko may amortization ng mga 2,000 mga ganyan. Yan. Then at the same time, how can we teach? Paano natin matuturuan ang ating mga kababayang mahirap na maging responsable na sila ay merong responsibilidad sa buhay nila? So that's why I came up with an idea. Pag ikaw ay beneficiary, 1 to ka.
One tusawa ka. Nobody can kick you out there. Aha. Now, magbabayad ka ng 2,000 pesos at 42 square meter, 2-bedroom, condominium unit and townhouses. Ito po literal 40 plus square meter. 2-bedroom. Hiwalay ang magulang, hiwalay ang anak. Okay. 2,000 pesos buwan-buwan. Tanong, mapapasa akin ba, Yorme? Yan. Oo. Ay, hindi po. Bakit hindi ko ibinibigay yung pagmamayari? Bakit? Ay, baka po maibenta. Mm-hmm. Hindi ba kayo nagtataka, pabahay sa Cavite, pabahay sa Bulacan, dinala na doon, after a few months, nasaan ulit? Balik Sa ulit sa Maynila. Maynila. Tama ba? Kasi naibenta na. O na-defeat yung purpose ng gobyerno. Ayun, so nung logic nung kuha na kayo Yun hindi yung, bibigyan kaya- titulo para hindi Hindi maaagaw sa iyo, namatay ka, halimbawa beneficiary ka. Aha. The rule on family code, rule of succession will apply. Oh, ito na ngayon ang maganda, Manong Lakay. Itong hindi nila ikinukwento. Aha. Yorme, saan napunta yung 2,000 pesos na binabayad ng pamilyang mahihirap? Or kaya working class. Kasi dalawang bagay ang beneficiary niyan squatter at working class. Saan mapupunta? Halimbawa, in a good day, Manong Lakay, 10 years after, umunlad ka na. Kasi ang dami mo ng savings Dati nagbabayad ka ng apartment 7,000, ngayon 2,000 na lang. O dati mayroon kang extra income na itabi mo pa ngayon. Dati kasi binabayad mo. Alam mo ba, Manong Lakay, Stella, kahit sa squatter, boarding space, 2,000 pesos. Oh, talaga. Ganun talaga ganun naman kami nung araw pa O ngayon, after 10 years, gusto mo nang umalis. Ibabalik mo na sa syudad ng Maynila. Yung unit. Ibabalik ko naman sa iyo lahat ng 2,000 mo. Yun na ihulog, ibabalik. Ayun. Para Yun palang pala- alkansya ito. Oo. May bahay ka na. Tinuruan ko lang Aha. na walang libre sa gobyerno. Ayun. Ang pamumuhay ng tao sa pangkalahatan, sa mundo, sa pangkalahatan. Hindi lang tayo mga Pilipino. Tayo ay may obligasyon sa ating sarili at sa ating pamayanang kinabibilangan. Ngayon, hindi naman ang gobyerno'y para kumita. Hindi ako naniniwala yung mga, alam mo yung matamis na dila, na kailangan gobyerno kumikita. No. Aha. There is no such thing. Ang gobyerno ay gumagastos. Ayan. Dahil hindi namin pera yan. Ngayon, yung pera, naipon na. Halimbawa, 10 years. 2,000, May interest 24,000. ba yan? Amin ang interest. Yan. interest. Good question. Because, modesty aside, Manong Lakay, I personally wrote that law. I drafted it wherein paano kung mapoproteksyonan ng taxpayer yung nagbabayad ng buwis. At yung hindi naman nagbabayad ng buwis na magbebenepisyo na magiging proteksyon. Ito ngayon yun. Yumaman ba ang Maynila in terms of asset? Ayan. Yes. Aha. Yung bang taong benepisyaryo umangat ang buhay? Yes. At siya ba'y nakapag-impok kalaunan? Yes. So sino nanalo? Taxpayer, benepisyaryo, at kalaunan ang Maynila. In terms of property value, we continue to own it and Ayun. protected Yung the pa- resources Yung of the pala city. yun. Kaya pala hindi nilipat ang titulo. Pero Ma'am Chi Atienza, ayan, bilang running mate ni Yorme, ano naman ang may contribute mo? Ano mga project mo? Ano naman ang plano po ninyo para mapaganda, mapaunlad muli, maibalik ang ganda, asenso ng Maynila? Well, very clear talaga na nag-usap kami ni Yorme. First and foremost, gusto niya kasi gawing Singapore daw ang Maynila. Tinanong ko if it's possible. Yung pala ang model. Lee Kuan Yew. Yes. Lee Kuan Yew. Yes. So gusto niya mag-focus sa minimum basic needs, which is the social services. Yun nga, sinabi niya, pabahay, ospital, mga paaralan, edukasyon, trabaho. But yun nga, ang support ko would be to support all of these because ang trabaho ng BC Alcalde ay maging presiding officer and to make all of these happen. And Maggawa ng mga batas sa ordinansa. Yes. Ayan. To ensure that yung mga the city councilors will understand the vision and we could synergize and go towards one direction, and that is to support yung minimum basic needs na gustong ibigay ni Yorme. And I believe unti-unti, Rome was not built in a day, but if we consistently go
to this direction, kaya nga natin maging Singapore balang araw. Wow. So, At saka, Manong, maidagdag ko lang. yes, please. Hindi lang ho yan pabahay. Vertical and horizontal. Alam nyo, pati lupa. Ipinamili natin yung pera ng taong bayan na lupa. Yung what you call land for the landless program. Saan yung binili yung lupa? Katulad halimbawa, yung Pasig Line. 110 million pesos. Taxpayers' money. Your 30 years problem, gone in less than 1 year. O ngayon, yung mga beneficiaryo ng land for the landless program. Barangay 158. Maraming lupa sa panahon ko na hindi mabili ng gobyerno or walang interest bilhin ng gobyerno. Ayan. So the point is, mahirap talaga pagka hindi mo kabisado yung syudad mo. At hindi mo alam ang tunay na nangyayari. Ang nagiging nangyayari. Ano tawag dyan? Marites? Ano yung portion ng Marites sa lalaki? Tolit. Tolets. Tolets. Pero ako naman, hayaan ko na lang ang taong bayan. Marami naman nila yan. marami sa tayong pag-usapan, Mayor, kaya lang kulang tayo sa oras. Oo ha? nga, Lakay. Ayan na. Napahaba-haba Pero ang thank ating you, thank you. kwentuhan, no? Pero may nag-comment dito sa ating social media. Mukhang siya ay nakatira sa Singapore. Dahil sabi niya, Kadeo, katulad yan sa Singapore. Yung ganyan. Oo. Yun na nga, model niya. HDB. Lee Kuan Yew model. Ayan. Yung ating mga active na active. Buhay na buhay, dugo nyo Ayan. Ang dami nyo mensahe Ganun ba? At sa, anyway, Okay, Mayor, ayan, bilang panghuli, ayan, bago tayo singilin na overtime dito, ayan, Ikaw na lang, tanungin mo na. ayan, kausapin niyo po ating mga kabayan sa Maynila o kung bakit kayo ang dapat pa rin iboto, ibalik sa Manila City Hall. I'll give the chance to my Vice Mayor first. Ladies Vice Mayor, first. Ayan. Si Sige Vice na, Mayor bati ka na, Chi. Chi. Ayan. Well, Bakit po kayo? Bakit ikaw? Ang dapat iboto? Well, I'm hoping na iboto nyo ako balang araw dahil I will be the best support role sa likod ni Yorme because I believe in him. And at the same time, given that nakita ko nga talaga ang tunay na problema ng Maynila ay kahirapan, makakasuporta ako in terms of livelihood dahil naniniwala ako na kailangan matuto ang mga Manilenyo na makatayo sa kanilang mga paa. And at the same time, ang biggest support ko rin sa likuran ni Yorme is to stand up for mga sectors which I believe nagdadasal na sila ay mapakinggan ng gobyerno. Ito yung mga sektor ng lipunan kagaya, senior citizens, mga PWDs, ang Muslim community na nag-hope na sana sila ma-representa rin balang araw, mga solo parents, mga kabataan, at mga LGBTQ. Ayan. Alright, thank Okay, you po. Mayor, ayan. Vice Mayor. Regards Galing ng Vice Mayor ko. Mayor Yes. Lito Atienza, ayan, kay Kong. Una, maraming salamat DCRH. Maraming salamat Ma'am Stella and Manong Lakay sa pagkakataon na ito sa ating mga batang Maynilang nakikinig at nanonood, sa mga minamahal kong senior citizen. Una, lilinisin ko po ulit ang Maynila. Pumanatag po kayo. At ibabalik ko po ulit sa inyo ang pamumuhay ng may kapanatagan, wherein ibabalik ko sa inyo ang gobyerno na mararamdaman nyo sa umaga, sa tanghali, sa gabi hanggang madaling araw. At anumang mga bagay na nasimulan natin, katulad sa mga eskwelahan na mukhang private school, basta MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, jobs. Yan po. At may awa ang Diyos. Kung ano pa man, yung mga nawala, marami kasi nawala sa mga senior citizen ko na binigay natin nung araw, Manong Lakay. Pumanatag kayo mga nanay tatay ko na nakikinig na senior citizen. Lahat ng nakamit nyo nung araw sa akin, ibabalik ko po sa inyo. At yung ating mga UDM student, PLM student na nagkaroon ng allowance, i-on time natin, pati yung K-12, and so on and so forth. Whatever we have done in the past, gagawin natin pong muli. At kung lolobin ng Diyos at sa tulong ninyo nakabalik tayo, we need everyone. I want you to participate in the government because I cannot just do it alone. And I hope I'm not asking too much sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Kukunin ko na po ang pagkakataon na ito. Ipinakikiusap ko po sa inyo. Sana po lahat ng Yorme's choice. Ano nyo na po, i-straight.
because I need them, I need you. If we are all together, we can make Manila great again. Okay. Ayan. Mag-iingat po kayo at maraming salamat sa araw na ito. At teka, thank you po kanina doon sa survey sa mga batang Maynila. Uy, thank you Natuwa naman ako sa inyo kahit na maraming lumilipad na 1,000 at 5 kilong bigas. Hindi pa rin kayo natitinag. Mga batang Maynila, nanay, tatay ko, maraming salamat po sa survey. Thank you very much po. Maraming salamat, Yorme. Mama Chia Atienza, kandidato sa pagka-vice mayor. At Yorme Isko Moreno, kandidato sa pagka-presidente. Ayan. Hindi na kayo. Mayor. Mayor lang ba? Ano na tayo rito? 10 years na tayo rito. Wala na, tili na tayo rito. Ayan. Kandidato sa pagka-mayor. Mayor pa rin Yorme lakay. Isko Moreno. Kasi sabi ko siya, naliligaw ka na naman eh. Thank you very much, Yorme, at Ma'am Thank you, Chia thank you. Atienza. Good Thank morning you po. and good luck. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview.